Hi! Hello everyone! Today's vlog is about, syempre, magluluto tayo ng Korean side dish. Gagamitin natin ang pork tenderloin. Ang tinatawag na side dish na ito ay ang Jangjorim. Jangjorim, guys. So, ayan, guys. Ito yung aking mga ginagamit. Syempre, pinapakita ko sa inyo, guys, isa-isa. So, ayan. Ayan ang corn syrup. Ayan. Ayan ang soy sauce. Any kind of soy sauce pwede. Ayan ang tinatawag na rice wine. Yan, pwede yan. Kailangan yan, guys. Ayan, ating ang gagawin ngayon, guys. Ayan, kinat ko ang pork tenderloin na ganyan, guys. Ayan, cut nyo ng ganyan ka-tube. And lalagyan nyo ng leek. Ayan, lalagyan nyo ng leek. Lalagyan din natin siya ng yung paprika o tinatawag na black bell pepper, yung whole black pepper. Ayan. At syempre, kailangan din natin ng laurel. Yan, yes, laurel po. And then, lalagyan natin po natin ng soju. Kailangan po siyang may alak. Soju, ayan, kailangan natin lagyan ng soju. Yan po ay ang pampalasa sa ating ilalaga. So, ayan. And then, lagyan po natin ng water. Siyempre, kailangan po natin ng water. Siyempre, kailangan ng water sa ating pagpapakulo sa ating pork tenderloin. Bakit po pork tenderloin? Kasi ito po yung malaman at madali po siyang pakuluan. Malambot po yung kaso ito. Kaya pork tenderloin. Takpan siya. Pag pinapakuluan nyo siya, guys, kailangan natin tatakpan. Ayan po ang itsura niya. Ganun na yan. And then, habang nagtatakip po tayo, napapakulo tayo, syempre, hiwain na natin ang ating ingredients. Ang green chili, and then the red chili. Ayan. Ihiwain mo siya ng pagganyan. Any kind of hiwa, basta saan gusto mo. So, kung gusto mong buo mo siyang ilagay, pero hindi mo siya malalasan, kailangan hiwain mo siya para yung anghang niya at yung hot niya ay manukot sa pork na ilalagay natin. So, ayan, ganyan po ang paghiwa, guys. Ganyan natin siya hiwain, guys. Ayan, ayan ang mga red chili. Kailangan ng red chili at saka green chili kasi yung kanyang texture at saka yung kanyang lasa ay maglalaban talaga. Laban talaga, ayan, laban na. Ayan. Kailangan natin yan, guys. Ayan, ganyan ako maghiwa, guys. So, pagpasensya na kasi hindi po ako talaga magaling maghiwa kasi natatakot ako baka mahiwa ang aking mga kamals. Ayan. So, after yan, guys, ito rin po yung gagamitin natin. Ayan. Gagawin natin ng maraming garlic. Kailangan natin ng maraming garlic. Kailangan po garlic po pala sarap siya, guys. Siyempre, mas maraming garlic kasi mas masarap siya kasi may garlic. So, hinamo ko na nga, guys. Yun, pinaghiwa-hiwa ko ng ganyan. Ayan, ayan. Nilagay ko na dyan. For the short method, ayan. Hiniwa ko siya, guys. Ayan. Yung sabaw niyan, guys. Kinuha ko yung sabaw. Tinanggal ko yung mga leek. At saka yung kung mga nakalagay kanina, guys. And then, sabaw lang po ang ititira nyo, guys. And then, ilagay nyo na yung mga, palalaminin nyo muna yung pork. And then, himay-himayin nyo siya sa kanyang malinis na kamay na ganyan. And then, ilagay nyo yan, guys. Yan. Ang nilagay ko dyan, konting soy sauce. Ilagay din natin yung mga rice wine. Ayan, nilalagay ko. Ayan. Ayan po, soy sauce ang nilalagay natin. Ayan. Ayan, nilagyan ko siya ng soy sauce. Nilagyan din po natin siya ng rice wine. Ayan, sabi sa inyo. Ang mirin. Ang tinatawag yan. Pampasarap din po yan ng kanilang mga side dish. Side dishes. Ginagamit ko talaga yan. So, ayan guys, mabibili yan sa mga supermarket. Meron na rin po yan sa mga supermarket at Philippine supermarket. Pero meron din po yan sa mga Korean supermarket. So, mura lang siyang nabibili. 100 pesos po siya. So, ganito ang itsura ng pagkahiwa ng mga yan. Kung gusto mong prepare pa yung yung mas manipis pa yung mga paghiwa nyo, nasa inyo yan kung ano gusto nyo. Para tayong gumagawa ng yung alam nyo pa yung ginagawa natin yan. Yung patir yan, yung chicken patir ganyan. Yan. And then, lalagyan nyo yung kelp. Alam nyo yung kelp na yan? Yung dahon na yan, kelp. Pampalasa po talaga yung kelp na yan. Ayan, yan. Yan, ang kelp. Dati, hindi ko lang pangalan yan, pero nung bumili ako sa grocery, ganyan. So, ayan, kumukulo. Hayaan lang natin siya ng kumulo. Nang kumulo, i-ano lang po natin siya sa medium rare. Medium fire po. Ayan, medium fire lang. Para talagang yung pagkaluto niya is manunuot siya ng banayad unti-unti. Hindi yung bibiglain niya. So, yung lasa, manunuot dun sa karne. Ayan, and then after niyan, guys, ilagay ko na yung ingredients ng garlic. Ayan, nakikita nyo naman, guys, yung mga chili, green chili, and then the red chili. Ipuput mo na siya talaga. Yan, halo-haloin mo siya, guys, hanggang manuot yung kanyang sabaw ng konti. Pero magtitira ka ng sabaw kasi yung sabaw na yan is masarap yan. Ayan.
Hayaan lang natin siyang kumulo sa banayad na sa mabanayad na apoy. Ayan yung natin. Ayan, nakikita nyo. Pinapakuluan natin siya. Talagang, ayan, medyo kumunti-kunti na yung water niya. Lalagyan na po natin siya ng sesame oil. Bakit nilalagyan ng sesame oil? Siyempre, yung sesame oil, yung aroma niya. Pag kayo mismo nandito nagluluto, guys, maaamoy nyo yung aroma niya, napakabango niya. At talagang nilalagay po yan sa lahat ng mga pagkain po nila, lalong-lalo na sa mga side dish nila. Kasi yan po ay pandagdag pampalasa para sumarap yung kanilang mga lutuin, guys. So, ayan ang tip ko para sa inyo. Lalagyan nyo lagi mga lutuin nyo ng sesame oil. Mas maganda yung sesame oil na meron siyang yung sesame yung pagkalasa niya, roasted sesame. Alam yung linga, yan, linga. Yan, dyan galing ang sesame oil. Ayan. Yung pagka, meron siyang nakalagay doon na otoge, sesame, sesame, yung parang amoy ng sesame na yon. Yung dulok-dulok na sesame. Ayan, after niya nilagay ko yung corn syrup. Kailangan natin maglagay ng corn syrup. Mahalaga yung corn syrup. At ang corn syrup po is matamis-tamis. Talagang nilalagyan niyo po yan sa mga side dish nila. Hindi siya ganong matamis pero yung tamis niya is natural. So, ayan. Ayan po. Hindi po matamis itong pagkain nito. Hindi siya matamis. Hindi siya, basta meron lang siyang, lumalaban yung lasa niya. So, ayan guys. Luto na guys. Ayan. It's Tikiman time, my favorite. Ayan, di pa pala guys. Ayan. Pinapakita ko lang talaga na ako ang nagluto. Ayan. Ito na po yung itsura niya guys. Ayan na, ayan na. So, papatayin na natin yan. Ready for kainan. Ayan, isi-serve mo po siya sa lettuce. Kailangan mo ng lettuce. And then, the garlic nandyan. And then, yung pang ng samjang. Alam niyo yung samjang? Po sa mga samgyeopsal. Ayan, yung kulay red na paste na yan. Samjang po tawag niyan. Kailangan pong ilagay po natin yan, yung karne, at saka yung bawang, at saka po yan, samjang. And then, ikot-ikutin mo siya ng ganyan. And then, ilalagay mo na siya sa yung malaking bunganga. Ayan, nahihirapan ako medyo niya kasi malaki siya, guys. Ayan. Pero prepared talaga sila sa malaki. Ayan, ganyan talaga ang pagsubo niyan. Walang arte-arte. Ayan. Alam nyo ba, napakasarap niyan talaga, guys. Masarap yung panlasa niya. Yung lasa niya kasi yung, yung lettuce, tsaka yung pork, at saka yung samjang, at saka yung garlic. Pag pinagsama-sama mo sila guys, ayan, pinapakita ko sa inyo guys. Ayan, ang tikiman time, yan po, ayan, healthy na. Ang kanilang side dish is napaka-healthy. At saka talagang hindi ka affordable naman. Magkano lang naman ang ginastos mo dyan. So, ayan guys, napakalaki na ng subo ko dyan. So, ayan, I hope you like it. At saka kung nagustuhan nyo guys, please subscribe, like, and share sa aking mga video guys. At panoorin nyo pa yung mga iba-iba kong mga lutuin dyan. May mukbang tayo, may fitness, and lahat-lahat. Take it all. Ayan guys. Ayan, thank you so much. Babush.